Magkano talagang monthly kitaan dyan? 6 to 8 hours estimate, magka-idea lang. Alright, what is up mga paps? Welcome ulit to Papisay Vlog. So sa biyahe natin ng 6 to 8 hours a day, 6 times a week, magkano nga ba ang possible na kitain na isang lalamove rider sa loob na isang buwan? So stay tuned lang, aalamin natin yan mga paps. So bago yan, kuha muna tayo ng booking natin. Actually may nakuha na tayong booking, pupuntahan na lang natin para pick upin. So double book na tong nakuha natin, no? Papuntang Pasig at saka papunta ang BGC. So ito, pick upin muna natin isa-isa. Alright, let's go. Ayan. Wala ha. Mabigat niyan, boss? Ilang ano yan? Salamat. Ito naman. Ito na yung bahid po niya. Dito na. May tip tayo ng 1 peso. Bigyan tayo 170. Okay, nag-etching na natin yung isang booking natin, yung papuntang BGC. So proceed naman tayo dun sa isang booking natin na yung papuntang Pasig naman. So pipick upin muna natin, documents lang daw yun. Sige. Nice. Salamat po. 137 lang yung fare, binigyan na naman tayo 170. Meron tayong 33 pesos na tip. Paldo, ang oh. So ilan lang sa mga dahilan kung bakit mas pinipili ng iba ang maging isang rider sa kahit anumang courier platform na kung saan ay pwedeng kumita sa pagbabiyahe at pagdideliver lamang ng mga parcel or kung ano pa man. Ay bukod sa kumikita ka na ng decenteng income sa isang araw, sa loob ng 6 hanggang 8 oras lamang na pagbabiyahe, o di kaya nakadepende sa preference or ang gusto mong schedule o oras ng biyahe na pipiliin mo. At walang sino man na po pwedeng magmando sa'yo bukod lamang sa asawa mo. Oy! Wala kang supervisor na magmamando sa'yo, wala ring manager na mag-uutos-utos sa'yo, at wala ring mga katrabaho na magulang pa sa'yo. Pwede kang bumiyahe hanggang kailan o hanggang anong oras man ang gusto mo. At nakadepende rin sa sipag ng pagbabiyahe mo ang resulta ng kikitain mo. So magkano nga ba ang possible na kitain na isang lalamove rider sa isang buwan? So assuming Monday to Saturday ang biyahe natin, 6 times a week. So kukuha tayo ng mga random results dun sa mga naging biyahe natin, no? Sa mga last videos natin. So hindi na tayo magbabase doon sa result sa Lalamove app kasi estimated lang naman yon. Ang pinaka-income mo talaga dyan sa isang araw is yung mga nakuha mong mga cash or yung mga cash on hand mo after ng biyahe mo. So labas na yung mga naging expenses mo, yung gas at saka yung top up. So yung makukunin nating result is yung talagang malinis na income. Okay, so assuming ang kukunin natin na income is yung income na ng 1 week, no? Pagsasama-samahin natin yung random na results ng income natin dun sa naging past videos natin dun sa ating content. So pagsasama-samahin natin yon, assuming 6 days, no, sa isang linggo. So kasi ang isang araw noon is pahinga or day off, rest day kumbaga. Opo, Harold. Okay, thank you. Salamat po. Eh po yun. Kay Joje. Lalamove. Ice crew. Oh, ito medyo mabigat to eh. Okay. Ha? Dito ka. Alright, so ito na. So assuming 6 days tayo bumiyahe sa isang linggo. So Monday to Saturday for example. So Sunday is rest day or day off.
pahinga natin ng biyahe. So, kumuha tayo ng random result dun sa mga previous biyahe natin. So, merong mga results na medyo mataas, meron din katamtaman, meron din medyo mababa. So, para pair. So, bali yung makukunin natin na result is yung mga hindi na siya gross income, kumbaga yung malinis na income. Labas na yung mga food expenses or other expenses, yung gas natin at saka yung top up. So, ito na yung kukunin natin result is yung mga malinis na siya na income. So, okay, una is for example, Monday, kumita tayo ng 1,040 pesos. Okay, so the next day, Tuesday, kumita naman tayo ng 985 pesos. Alright. Plus, next is Wednesday, kumita naman tayo ng 1,247. Alright. Okay, maganda-ganda kitaan ng Wednesday, for example. Okay, next is Thursday. Kumita tayo ng 756. Okay. So, next naman natin is Friday. Kumita tayo ng 681. So, medyo bumaba ng konti, ano? So, next natin is Saturday. Kumita naman tayo ng 1,002. Yan lang. Plus 1,002. Alright, so ito na ang naging total ng lahat ng biyahe natin sa loob ng isang linggo or 6 days. Okay, so assuming lang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday. So 6 days a week ang biyahe natin. So sa isang buwan ay meron tayong 4 weeks. Okay, so for example, ito ang naging total ng income natin sa isang linggo, no? So ito times natin times 4. Alright. So, sa 5,711 sa isang linggo, times 4, ay tumotal ito ng 22,844. Alright! So, ito pala ang magiging possible income natin, no? Kung araw-araw tayong bumabiyahe, so Monday to Saturday, so 6 days a week. So, kung tuloy-tuloy yun sa isang buwan na ganun yung naging biyahe mo, so ito yung magiging possible na income mo, no? More or less, ganyan, 20,000. So, malinis na yan. So, sa 20,000 na yan, ikaw na bahala kung ano yung mga expenses mo pa sa bahay or kung ano pa yung mga monthly billings and payments mo or iba pang mga bayarin mo at saka yung mga pinanggagastusan mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. So, ayan. Sir Carlo, ID? Ito. Yun. Thank you. Salamat. Thank you. Alright, last drop. Tapos na. Naka 7 booking tayo ngayong araw. 7 booking, 6 puro cash, 1 credit. So, oras natin, alas 4:50. Mag-alas 5 na. Lumabas ako kanina, mga nasa 11:30. So, mag-alas 5 na. Nasa 6 na oras din. Kulang-kulang 6 na oras din ang biyahe natin ngayong araw. Okay, so uwian na naman. Tapos na naman ang isang araw. Teka. Ano bang kinita natin ngayon? So, pala nabibilang. Bilang muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 842. So, naka 842 tayo na gross income. Bawas natin ang 100 na gas. So, meron tayong 742 na income natin today. Pero yung sa ginawa natin na calculation kanina, nakadepende pa rin yung disenteng income mo sa kung gaano ka kasipag bumiyahe at kung ilang oras ka na tumatagal sa kalsada. At nakadepende rin sa mga tip na ibinibigay ng customer. At syempre, meron pa yung mga expenses. Depende kung gaano ka kagastos sa
bawat biyahe mo. So yung sa estimated na yun, maaring mataas pa ron o mababa pa ron yung magiging monthly income mo. Kasi hindi naman pare-pareho yung nagiging resulta ng income sa araw-araw na pagbiyahe. May mga panahon na maganda ang biyahe, may mga panahon naman na matumal. So tapat-tapat lang talaga sa mga nakukuha natin na booking, ano. So ayun, may konting idea na tayo kung magkano ba talaga ang possible na kinikita na isang Lalamove rider sa isang buwan. So kung consistent na ganun yung biyahe, so possible na kitain mo yung 20 mil pataas, no, sa isang buwan. So it's up to you kung paano mo ito gagastusin, paano mo ito babudgetin, kung paano mo i-organize o i-manage yung pera mo o yung kinita mo sa isang buwan para hati-hatiin sa mga expenses mo, sa pamilya mo, sa mga monthly payments and bills. So ikaw na bahala dun. So nasa sayo na yun. Alright, kung 1,000 palagi ang kinikita mo sa isang araw na malinis, so mas malaki syempre ang kikitain mo sa isang buwan. So sa 24 days meron ka ng 24,000 kung consistent na ganun ang kinikita mo, no? So tamang diskarte lang talaga, tamang tiyaga lang, sakripisyo, basta sipagan lang talaga sa bawat biyahe natin para magkaroon tayo ng positive income, ano. Okay, so I hope nakatulong ang video natin na ito para nagkaroon kayo ng idea sa possible na income na isang Lalamove rider sa isang buwan. So if you found this video useful, so please give us a thumbs up, okay? Like, share, and subscribe po, Papi Sai Vlog. So kung may mga katanungan kayo, comment down below na lang kayo dyan. So sasagutin natin yan. Alright, so kung paano natin kinita or paano yung mga naging resulta ng ating income sa isang araw. So panoorin nyo lang ang ating mga video dyan. So hopefully makatulong sa inyo. So hanggang dito na lang muna mga paps. Maraming salamat po sa panonood. Alright, so ingat po tayong lahat. Ride safe always mga paps. See you in my next one. Alright, bye bye. Woohoo!